be praised in the house of the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Patugtugin natin ang ating mga instrumento dahil ito ay alay natin sa Diyos, ang ating boses, ang ating lakas. Hallelujah! Hallelujah! Let there be praise, let there be worship in the house of the Lord. Hallelujah! 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 All glory belongs to you, Father, Son, and the Holy Spirit. Isang pinagpalang umaga sa ating pong lahat, mga kapwa ko tagalangit. Pwede na po tayong umupo sa presensya ng Diyos at ihanda po natin ang bawat sarili, bawat puso po natin sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kayo po ba'y expectant na kikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan? Yung mga pusong uhaw ang siyang didiligan ng kapangyarihan ng Diyos sa araw na ito. Hallelujah. Damang-dama po natin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan as we worship Him. And now let us go to the Word of God na matatagpuan po natin sa 1 John chapter 4 verse 7 sa NIV version. Ang sabi po dito, Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ng makapangyarihan Diyos ang kanyang salita. Patuloy po tayong hingin ang gabay ng Banal na Espiritu. Salamat po ng marami, Banal na Espiritu ng Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa'y silaban mo ang aking puso ng kapangyarihan mo. Pakapuspusin mo po ako dahil salita mo ang aking ipapahayag. At kung wala ka, wala po akong magagawa. Touch every heart today by the power of your word. At hayaan mo kaming lahat, dakilang Diyos ay magbigay ng kapurihan sa iyo. Dahil minsan pa sa oras na ito, kami po'y pagpapalain mo sa pamamagitan po ng iyong salita. Salamat po ng marami itong aming panalangin. In Jesus' name this we pray. And everybody say, Amen and Amen. Isa pong pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Pinagmagatan ko po itong love one another. Ang sumulat po nito ay one of the greatest disciples of the Lord Jesus Christ, and that is John the Beloved. Kaya pala John the Beloved, punong-puno ng pag-ibig ang puso ni John. At ito ang kanyang natutuhan sa kanyang Master, sa kanyang Lord, sa kanyang Savior, sa kanyang Diyos. Tagapagligtas niya na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya't dala-dala niya ito, saan man siya nagpunta, saan man siya mangangaral, punong-puno ng pag-ibig ang kanyang ipinapahayag. Dahil alam niya, ang sabi niya, ang Diyos ay pag-ibig at nagmumula sa Diyos ang pag-ibig. Kaya naman, ngayong araw na ito, pag-aralan natin the command to love one another. Bakit? Kinakailangan nating mahalin ang bawat isa. Mga minamahal, gusto ko pong makinig po kayo maigi. Dahil habang pinag-aaralan ko ito, nakita ko ang isang katotohanan na bagamat nais ng Diyos na mahalin natin siya, kailangan din pala nating mahalin ang ating kapwa. Lalo na the household of God, our brothers and sisters. Kasi napakahalaga po nito mga minamahal. Kaya pala sabi niya, let us love one another. Tatlong bagay ang gusto ko pong bigyan
diin ngayon pong umaga, the command to love one another. Una, loving our fellow men is the most important commandment that God requires from us. Ang pagmamahal natin sa ating kapwa, ito raw po yung pangalawang pinakamahalagang utos ng Diyos na nire-require niya sa bawat isa, sa bawat mananampalataya na kumilala sa ating Panginoon. Kaya sabi doon sa verse 7a, dear friends, let us love one another. Nananawagan si Apostle John sa lahat ng kanyang kapwa mananampalataya at sa lahat ng mundong nakakarinig sa kanyang pangaral na mahalin natin ang bawat isa. Ito po yung aking nakitang katotohanan dito sa talatang ito. Sabi po dito, next please. Our spiritual destiny is based on our love, first for God, and second, for people. Ayan po yung aking nakita po dito, mga minamahal. So hindi po yung sapat na mahalin natin ang Diyos. Base dito sa ating talata na ating pong pag-aaralan, makikita natin na our spiritual destiny is based on our love first for God and second for people. Saan ba natin matatagpuan ito, mga minamahal? Let us look at Luke chapter 10, 25, verse 27. Pag-aralan nyo maigi, mga minamahal, habang nandiyan kayo, pag-aralan nyo maigi itong sinasabi ko, kung ito ba nga po, tama ba ang aking understanding? Dahil sabi ng banal na kasulatan, you have the anointing of the Holy Spirit, kaya't hindi kailangan turuan ng iba. Kasi ang Holy Spirit ang nagtuturo sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Kahit hindi tayo pumasok doon sa mga seminaryo, sa mga cemetery, ano po, sabi nga ni Brother Eddie, sapat na ang pagtuturo ng Holy Spirit, our greatest teacher. Amen po ba? Siya yung nagbibigay kaunawaan sa atin para maunawaan natin ang banal na salita ng Diyos. Without the Holy Spirit, wala kang maunawaan. Can I hear an amen? Kaya sabi dito, on one occasion, pakinggan natin yung sinasabi ng expert in the law. Sabi niya, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, itong tanong po niya, what must I do to inherit eternal life? So, ang tinatanong niya, meron pong itong kaugnayan sa kanyang spiritual destiny. Can I hear an amen? Meron pong kaugnayan ito sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? So, sabi dito, what must I do to inherit eternal life? At sabi doon sa verse 26, ito yung sagot ni Jesus, what is written in the law? He replied, how do you read it? He replied, as a verse 27, he answered, ito yung sagot ng expert of the law. Love, ito yung alam po niya, yung commandment, na alam niya na may kaugnayan sa eternal life. Sabi niya, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. Hindi nagtatapos doon. Ang pinag-uusapan ay eternal life. So, dapat sapat na hanggang doon sa mind, di po ba? Pero, meron pa. And, love
your neighbor as yourself. Nakikita po ba niyo yung katotohanan dito? That our spiritual destiny has something to do in loving God first, and second, our fellow men. At habang ating ninanamnam ang mga salita ng Diyos, makikita natin talaga na meron pong kaugnayan sa ating spiritual destiny ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya pala, command ni Lord ito eh. Kasi pati yung second greatest commandment, sinabi niya eh. At ang eksperto na yan ay nagtanong siya. At anong sagot ni Jesus? Sabi dun sa Luke chapter 10 verse 28, pakiano mga verse. You have answered correctly. Jesus replied. Sabi niya, tama ang sagot mo. Para magkaroon ka ng eternal life, mahalin mo una sa lahat ang Diyos ng buong puso, buong kalam, buong kalakasan, at mahalin mo rin ang iyong kapwa. At hindi nagtatapos doon. Sabi niya, do this and you will live. Ano pong gusto kong ipunto po dyan? Pakiano mga yun nandun sa itaas ng Luke chapter 10. Knowledge of the Scriptures does not qualify us to receive eternal life unless we do what it says. Ito po ang katotohanan dito mga minamahal. Kaya pala sinabi ni Jesus, tama ang iyong tugon. At ang sabi niya, do this and you will live. So hindi lamang pala na malaman natin yung utos ng Diyos. Hindi lamang pala sapat yung malaman natin na mahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Kundi, gawin mo ito at ikaw ay mabubuhay. Amen po ba? So nakita natin yung kaugnayan nung pong loving God and loving others sa ating eternal destiny. Tingnan niyo po itong sabi ni Jesus sa susunod na talata. John 14 verse 23. Pakinggan po natin mga minamahal. Kailangan habang nandito tayo, ituon natin talaga ang ating isipan, buong kaisipan, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa sa salita ng Diyos. Sapagkat alam ko, habang kayo nandiyan, mangungusap ang Diyos po sa inyo. Magre-reveal siya ng panibagong kapahayagan sa iyong buhay na hindi pa ninyo nalaman. Because faith cometh by hearing the word of God. If anyone loves me, he will obey my teaching. Ayan. Diba teaching ni Lord na may nagtanong sa kanya, ano bang greatest commandment? Love the Lord your God. Ito yung kanyang teaching. Sabi niya, if anyone loves me, he will obey my teaching. Hindi lang pala sapat yung pakinggan mo ang command ni Lord Jesus. Amen po ba? Kailangan ito ay isapamuhay mo. At anong sabi po niya? My Father will love him. And we will come to Him and make our home with Him. Kaya pala, ang pangako ng ating Panginoon, kapag minahal mo ang Diyos at ang iyong kapwa, sabi niya, my Father will love you and I will come to you and make my home with you. Meron po bang kaugnayan diyan sa ating eternal life? Yung pong talatang yan? Meron po ba? Meron po ba? Meron. Dahil sabi ni my Father will love him. Ang sinumang mahal ng Ama ay maliligtas. Amen po ba? And we will come to Him.
and make our home with Him. Sa Tagalog, ang sabi po diyan, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. So kapag ikaw pinananahan ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Amen po ba? At sino yung pinananahan ng Diyos? Yung mga nagmama sa Diyos at sa Kanyang kapwa. Yan po yung katotohanan eh. Kaya sabi po dito, paano natin maipakita naman yung ating pagmamahal sa ating kapwa? At sabi dito, we can show our love to God by loving people. Maipapakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Sino nga po ba ang ating mga kapwa? Diba, tanong nung sino ba yung neighbor ko? Sabi niya. Kaya doon sa parable of the yung Good Samaritan, pinakita ni Lord Jesus kung sino ang neighbor natin. So, sino nga po ang mga neighbor natin? Una, our brothers, pakiclick please, our brother who have hurt us. Sino yung mga, paano natin maipapakita ang ating pag-ibig? By loving people. Our brothers who have hurt us. If anyone says, I love God, pakinggan po natin. If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, who have seen him, cannot love God whom he has not seen. Next, please. And he has given us this command: whoever love God must also love his brother. Ayan, lumalalim yung kaugnayan ng ating spiritual destiny. Yung eternal life. Kamit-kamit po yung mga salita ni Jesus. Binibigyan niyang emphasis yung kapangyarihan ng love na kailangan i-possess ng isang Kristiyano na nagmamahal sa Diyos. So, sabi diyan, and He has given us this command. Ito yung sabi ni John, ito yung sinabi niya, ito yung command niya. Whoever love God. Ang sino mang nagmamahal sa Diyos ay dapat nagmamahal sa kanyang kapatid. So kung hindi mo minamahal ang iyong kapatid, ibig sabihin, hindi mo rin minamahal ang Diyos. Salamat na unawaan po ninyo, mga minamahal. Salamat sa pangunawa na binigay ni Lord sa inyo. So, makita natin very plain and simple na kung sino man nagmamahal sa Diyos, kinakailangan na nagmamahal din sa kanyang kapatid o sa kanyang kapwa. So, diyan po makikita natin napakalinaw ng eternal life ay meron pong kaugnayan. Una, sa lahat, mahalin natin ang Diyos. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa. Kaya pala sinunod ni Jesus yung second greatest commandment. Dahil napakahalaga pa yun. So sabi ko, oo nga, kapag hindi ko pala minahal ang aking kapwa, sinungaling ako. Hindi ko tunay na mahal si Lord. Pwede ba natin palakwan ng Panginoon? Mahalin mo yung kapwa upang mapatunayan mo na mahal mo rin ang Diyos. Sino pa? Our enemies. Matthew 5, verse 43 to 45. Anong sabi ni Jesus diyan? Si Jesus po nagsasalita niyan. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy.
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Bakit? That you may be sons of your Father in heaven. May kaugnayan po ba sa spiritual destiny? Yung mahalin mo ang iyong kaaway, meron po bang kinalalaman to sa ating spiritual destiny? Ayan, napakalinaw. Amen po ba? Sabi niya, that you may be sons of your Father in heaven, upang kayo maging anak ng Ama na nasa langit. Kapag hindi mo pala minahal ang iyong enemy, hindi ka magiging anak ng ating Amang nasa langit. Naunawaan po ba natin? Bakit? Sabi niya, He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Kaya sabi diyan, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Tingnan nyo, pinapersecute ka na nga kung ano pang sinasabi sa iyo. Minamaltrato ka na niya. Pero sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa kahit ano pang ginagawa sa iyo. Hello? Hello? Minsan naiinis tayo, no? Sabi na, Lord, kunin mo ng buhay nga niyan para hindi na ako naiinis. Alam niyo, minsan talagang yun ang way ni Lord para mabuild niya yung love sa iyo. Alam niyo, magpasalamat tayo sa Diyos kung may mga taong ganun na nagpe-persecute sa atin. Sapagkat dito, malalaman ni Lord kung mahal mo siya at ang iyong kapwa. So, mapalad pala yung taong pine-persecute. Kasi yung way ni Lord na makita niya kung tunay siyang nagmamahal sa Panginoon. Kung hindi mo minahal yung iyong enemy, hindi mo rin mahal si Lord. Hindi maaring mahalin si Lord. Kasi nakikita mo na nga yung enemy mo o yung brothers mo. Pero paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo pa nakikita? Dahil dito makikita natin, mahal din ni Lord ang mga wicked, ang mga unrighteous. Bakit? Sabi niya, He causes His sun to rise on the evil and the good, and send rain on the righteous and the unrighteous. So hindi lang pala tayo ang mahal ni Lord, maging ang mga gumagawa ng masama ay mahal niya. Bakit? Yung ulan hindi lang naman para sa righteous, sabi niya ang ulan ay para din sa mga evil. Kaya mahal ni Lord ang buong sanlibutan. Amen po ba? At darating tayo doon. Sino pa? People who are in need. Mahalin natin yung mga taong nangangailangan ng tulong, ang ating kapwa. Deuteronomy chapter 15 verse 11. Anong sabi diyan? There will always be poor in the land. Therefore, I command you to be open-handed towards your brothers and toward the poor and the needy in your land. So, hindi lang sa mga brothers, kundi toward the poor and the needy in your land. Sa ating pamilya, lalo na yung mga balo, makinig kayo maigi mga minamahal. Kung meron kayong magulang na balo, una sa lahat, ipapakita ng kanyang mga anak, ng kanyang mga apo,
ang pagmamahal nila sa kanilang magulang. Bakit? Kasi po, balo na yon. Hindi na siya makapagtrabaho. At umaasa na lang siya sa Diyos araw-gabi. Lagi na lang siya nananalangin sa Diyos para siya ipagpalain. Ang tanging pag-asa na niya ay ang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, yung mga Kristiyano, kung totoo ang iyong pag-ibig, mahalin niyo ang inyong membro ng inyong pamilya. Lalo na ang mga widow, ang mga balo. Huwag niyo silang pagkakaitan ng tulong. Kapag pinagkaitan mo ng tulong, ang isang balo, sabi niya, you are worse more than an unbeliever. Mas masahol ka pa raw sa unbeliever. So, ibig sabihin, kapag masahol ka sa unbeliever, maliligtas ka ba? Kung hindi mo mahal ang iyong biyenan na widow, pero sinasabi mo na Kristiyano ka, mahal mo si Lord, sinungaling ka, ang sabi ng Biblia. Kasi nangangailangan ng tulong itong membro ng iyong pamilya, ang iyong biyenan, ang iyong lola, ang iyong ina. Nangangailangan tulong, pero hindi mo tinutulungan. You are worse more than unbeliever. Kaya hindi ka rin papasok ng langit eh. Alam nyo, malalim ang Biblia eh. Kaya pala, kapag may faith ka, kailangan magmahal ka. Kaya sinabi nga ni Paul, meron kang faith pero wala kang pag-ibig, walang kwenta ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Malinaw na malinaw sinabi niya eh. Kaya magmahalan tayo. Huwag nating i-neglect yung mga poor and needy sa ating church. Kapag may nakita tayong nangangailangan ng tulong, tulungan natin. Yan ang itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo. Mahalin natin ang bawat isa. Lalo na meron ka namang source para capacity or able kang magbigay. Pero hindi mo ginagawa, nagkakasala ka, kapatid. Kaya't talagang tinuturo ng Biblia yung nararapat na pamumuhay ng isang Kristiyano. Sabi dito, there will always be poor people in the land. Therefore, sabi niya, therefore, I command you to be open-handed towards your brothers and toward the poor and the needy in your land. Pwede ba nating palakpan ng ating Panginoon? Kaya mahalin natin ang ating pamilya. Dapat una tayong magmahal sa ating pamilya. Yung sarili niyong pamilya, huwag niyong ine-neglect yun. Dahil mahal ng Diyos ang bawat membro ng pamilya. Lalo na, binigyan niya ng emphasis yung mga widow eh. Sina tatay, si nanay, mga widow na yan eh. Sino pa pong widow dito? Pakitaas nga pong kamay. Meron pa po ba? Ayan, 3 na yung widow dito. Meron pa bang gusto maging widow? Ipakita natin yung pagkakristyano natin sa pamamagitan ng ating pagtulong
at pagmamahal, pag-aaruga sa kanila. Huwag ninyong i-neglect ang mga balo sa inyong pamilya. Palakpakan natin minsan pang ating Panginoon. Kaya't mula ngayon, mahalin ninyo ang mga balo. Lalo na kapag biyanan mo, mahalin mo siya. Kung paano minamahal mong sarili mo, sabi ni Lord, ganun din ang ipakitang pagmamahal sa Kanya. Pangalawa, love comes from God. Sa verse 7 letter B, for love comes from God. Kaya pala tayo ay ini-exhort, encourage, kinukuman tayo na mahalin natin ang bawat isa dahil ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. At alam natin, ang Diyos ay Trinity. Amen po ba? God exists in three persons. The God the Father, the God the Son, and God the Holy Spirit. And the three are one. One God in three existing, distinct from one another, magkaiba. Hindi pala tama yung manifesting. Kailangan existing, distinct, magkaiba. Bagamat isang Diyos, magkakaiba ang kanilang personality. At sabi dito, it comes from God the Father. Anong klaseng pag-ibig ang ibinigay ng Ama? Ang sabi dito, it describes the intensity of love that the Father gave us. Paano mo mailalarawan ang pag-ibig ng Ama sa atin? Sabi diyan, it describe, ginamit ko kasi yung intensity, tinignan ko sa dictionary, yung intensity. Intensity, extreme degree of strength, force, energy, or feeling. So, kapag ang Diyos Ama ay nagmamahal, ito ay buong lakas, buong kapangyarihan, buong energy. Yung feeling niya, buhos na buhos. Kaya sabi dito sa John 3:16, for God yung bagamat dalawang titik lang yan, diyan ibinapakita yung intensity, yung extreme degree of strength, force, energy, or feeling. Why? Dahil dito nakataya ang salvation ng sangkatauhan, yung salvation ng buong mundo. Kaya ganito magmahal ang Ama. Kaya God so loved the world. Ano naman yung from God the Son? It described the price that the Son paid to show His love for the sinners. Ang anak naman, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo by giving His life for the sinners. Sabi ng Romans 5 verse 8, but God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us.
Dito makita natin, mga minamahal, kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Siya mismo, hindi siya kinausap ng Ama. Pwede ba, anak, na suguin kita doon para iligtas mo ang ating creation, ang mga tao na nilang natin ating wangis? Hindi gano'n. Kundi sabi ni Lord Jesus, Ama, isugo mo ko sa lupa upang iligtas ko ang ating creation, ang humankind sa kanilang kasalanan. Kusang loob. Sabi ng Biblia, kusang loob na binigay ni Jesus ang kanyang buhay. Kasi kung hindi niya kusang loob na ibibigay ang buhay ni Jesus, walang makakapatay sa kanya. Kaya kusang mismong binigay niya para iligtas tayong lahat ng makasalanan. Kaya sabi dito, God demonstrate His love on these while we were still sinners, Christ died for us. Ito yung supreme sacrifice. Supreme, pinakamataas na klase ng sacrifice ang pinakita ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagmamahal niya sa atin. Sabi dito, minahal niya tayo nung tayo makasalanan pa. Hindi niya tayo minahal nung tayo very good. Hello, andyan po ba kayo? Tayo gusto nating mahalin yung mga very good hindi po ba? Hello, hello, hello. Kapag hindi very good, ayaw natin. Tinatalikuran natin. Balak sa buhay mo. Pero pag very good, ikaw mo, kain ka. Sabi nga ni Lord, kung ang ginagawa mo ay sa taong nagmamahal sa iyo, ginagawa rin ng mga pagano yan, sabi ni Lord. Kung marunong ka magmahal, sabi, marunong ding magmahal ang mga pagano. Pero anong kaibahan mo sa pagano? Si Jesus, ipinakita niyang kaibahan niya. Minahal niya tayo. Doon tayo nabubuhay pa sa kasalanan. Palakpan po natin ang ating Panginoon. From God, the Holy Spirit. Ang sabi diyan, paano niya? It describes the immeasurable love of God through the Holy Spirit living in us. At ito ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 5. And hope does not disappoint us because God has poured out. Pag poured out po, kayang sukatin? Binuhos, kaya bang sukatin? Hindi. Ito ang pag-ibig na ibinuhos ng Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. So kapag meron kang Holy Spirit, punong-puno ka ng love because the fruit of the Holy Spirit is love. Amen po ba? At sunod-sunod na po yung mga mabubuting bagay na kabaliktaran ng ginagawa ng mundo. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control.
At sabi po sa Ephesians 3 verse 17 to 18. Pakinggan niyo po maigito mga minamahal. Isulat niyo sa iyong mga notebooks, sa mga talata ng mga Biblia, kung gaano kalalim, kalawak ang pagmamahal ng Diyos. Immeasurable. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints. Ang ganda niyan, mga minamahal. Kapag rooted ka, established ka in love, meron kang power. Kasama ng lahat na nagmamahal sa Diyos. To grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Sabihin ka po natin, how wide, how long, how high, how deep is the love of Christ. Palakpan po natin ang ating immeasurable. Di kayang sukatin ang pag-ibig. Oh, diba? Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Kaya nga inaawit natin eh. Anong pamagat nun, Sister Arlene? Mga pangako mo. Di kayang sukat ang pag-ibig mo. Yan ang katotohanan. Di natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos na ibinuhos niya sa ating mga puso. Kaya pala ang Kristiyano mapagmahal. Hello, hello, hello. Hello. Dapat yung nakikita sa Kanya. Amen po ba? Para hindi ka maging liar. Mula ngayon, mahalin na natin ang ating mga kapatid, ang ating mga kapwa. Yung mga sumugat sa puso natin, yung nagpahiya sa atin. Can I hear an amen? Sabi ko, mula ngayon, dahil narinig na natin katotohanan eh, hindi ko sinabing mangako ka. Gawin mo ito. Gawin mo ito. Huwag kang mangako. Gawin mo ito. Alisin mo na. Kasi balakid po yan sa paglilingkod sa Diyos eh. Yung habdi, yung kirot, hanggang sa panaginip, naalala mo, yung ginawa sa iyo, yung pasakit. Pero kapag sinuklian mo pala ng pag-ibig yon, ginawa mong kalooban ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, maliligtas ka. So kapag hindi pala natin minahal yung mga taong nakasakit sa ating mga damdamin, di natin pwedeng sabihin na anak tayo ng Diyos. Sapagkat ang mga tunay na anak ng Diyos ay nagmamahal sa Diyos at sa Kanyang kapwa. Palakpan po natin ang ating Panginoon. At hindi na tayo mahihirapan. Bakit? Eh, ibinuhos na nga ni Lord eh. Pinuno ka na niya ng pag-ibig. Kailangan mo lang lumakad ka sa pag-ibig. Amen po ba? Kapag nainis ka na, uy, pag-ibig, pag-ibig. Kailangan pakita ko dito, pag-ibig. Dahil yun ang gusto ni Lord. Amen po ba? Hindi galit. Hindi puot. Kundi pag-ibig. Kasi pag ginawa mo yun, ginawa mo ng kalooban ng ating Panginoon. At siya'y na-please sa ginawa mo, pagpapalain ka ni Lord. Alam nyo, ang puot, ang galit, hadlang sa biyayaan ng Diyos. Kasi ang pinagpapalaan ni Lord ay yung mga obedient. Hindi po ba? Sinasabi po yan ng Biblia. Yung mga obedient children of God ang siyang pinagpapalaan niya.
tayo nagkakasala. Kaya pala, kapag hindi natin ginawa ating kalooban ng Lord, ando doon pa rin yung kanyang forgiveness. Pero wag mo expect yung blessing ay magpatuloy. Hello? Ano mang mangyari, mahal ka ni Lord. Kaya lang, wag mo expect ang blessing na dumali sa iyo kapag taliwas na ang ginagawa mo sa iyong buhay. Hindi na kalooban ni Lord. Mahal ka pa rin ni Lord. Mahal ka pa rin niya. Pero wag mo na expect yung blessing. Yung hinihingi mo sa Kanya, mangyari. Why? Kasi hindi ka nabubuhay sa Kanyang salita. Kaya doon sa Tagalog, maganda eh. Sabi, dalangin ko na pag-ibig ang maging ugat at pundasyon. Tingnan nyo, ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. So lahat ng ginagawa natin sa church, dapat ang ugat at pundasyon ay pag-ibig. Amen? Kaya ka tutugtog dahil sa puno ka ng hindi ka puno ng galit, di po ba? So hindi ka pala pwede tumugtog pag galit na galit ka. Malinaw po ba, mga minama? So i-honor ka pala ni Lord pag tugtog ka dyan, pag puno ka ng pag-ibig. Dahil siya'y mananahan sa mga taong umiibig, hindi po ba? Pero pag tumugtog ka dito at galit na galit ka, paano na yon? Kaya kailangan, pag nagpupunta tayo dito, Lord, punuin mo ako ng pag-ibig mo sa kapangyarihan ng Espiritu. Amen. Na kahit anong makita ko, Lord, pag-ibig ang isusukli ko. Amen po ba? Amen po ba? Kahit makarinig ako ng hindi magandang salita, pag-ibig pa rin ang aking igaganti sa kanila. Ang pinaka-safest na pwede nating gawin ay umibig tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Amen? Palakpan natin minsan pang ating Panginoon. Dahil sabi niya, dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Ugat, pundasyon. Ang pinaka-foundation mo, bakit ka tumutugtog, is because you love God. Bakit ka naglilingkod dito? Dahil ang pundasyon mo ay pag-ibig ng Diyos. Dahil ang Diyos ang sinasamba natin sa lugar na ito. Nagmumula sa Diyos ang pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ituloy po natin. Sa halip, sabi dito, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hiniling ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang kanyang pag-ibig. Kaya pala immeasurable ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Palakpan natin minsan pang ating Panginoon. Pangatlo, dito po tayo magtatapos. Hallelujah. Thank you, Lord, for your anointing. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, at ginagabay mo po kami. Pinupuno mo kami ng pag-ibig sa oras na ito. Hallelujah. Pangatlo, love proves our true relationship with God. Ang pag-ibig ay nagpapatunay yung tunay nating relasyon sa Diyos. Ang pag-ibig ang nagpapatunay ng tunay nating relasyon sa Diyos. Anong sabi ng verse 7 letter C? Everyone who loves has been born of God and knows God.
Sa Tagalog, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Kaya, ang tunay na relasyon natin sa Diyos, tayo ay kanyang mga anak. So, meron tayong relasyon. Bakit? Dahil sa pag-ibig. Ito nagpapatunay, kapag ikaw ay umiibig, ikaw ay anak ng Diyos. Romans 8, verse 16. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Ayan, dun muna, sir. NIV version po yun. The Spirit testifies with our spirit that we are God's children. Ating namang basahin sa Life Application Bible, mas pinadali, pinagaan. Ito, for His Holy Spirit speak to us deep in our hearts and tells us that we really are God's children. Kita mo, ang Holy Spirit, siya nagsasabi, according to Romans chapter 8, verse 16, ang Holy Spirit ang nagsasabi sa iyo na nagmamahal sa Diyos at sa iyong kapwa na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. At iyan ang totoo. So, ano bang relation natin sa Diyos? That we are God's children. And through the Holy Spirit living in us, siya ang nagsasabi na ikaw ay anak ng Diyos. Alam niyo ang problema sa tao, ang madalas ang kanilang naririnig ang boses ng demonyo Hindi boses ng Holy Spirit Minsan sinasabi ng kapwa, anak ka ng demonyo. Ang mga Kristiyano, ang katotohanan, sinasabi ng Holy Spirit, ikaw ay anak ng Diyos. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala kayo? Naniniwala kayo na tayo anak ng Diyos? Sino may sabi? Sino may sabi? Sinong may sabi? Sino ang Holy Spirit? Spirit ni Jesus and Spirit of truth. Amen? Espiritu ng katotohanan. So, hindi nagsisinungaling ang Holy Spirit nang sabi niya sa iyo na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Sabi ni Lord, si Devil, father of lies. Kaya nililing lang niya lahat ng tao. Puro kasinungaling ang sinasabi niya. Kaya nililin lang niya sina Adam and Eve doon sa Genesis. Pero ang Holy Spirit pinadala ng Ama para turuan tayo, i-guide tayo sa buong katotohanan. At ang katotohanan, ikaw ay anak ng Diyos. Palakpan po natin ang ating Panginoon. That we are God's friends. Hindi lang tayo mga anak ng Diyos. Ang sabi, tayo'y mga kaibigan ng Diyos. John 15 verse 15. Ayan, ang sabi po dyan, napakalinaw. I no longer call you servants.
Si Jesus na mismo nagsabi nito, hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin. Because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. So yan po ang katotohanan. Because of the love of God, we are called the children of God. We are called the friends of God. Ang sabi niya, hindi ko na kayo itinuturing na alipin. Itinuturing para bagang yung ating mga kasambahay sa bahay natin. Alam mo, Maria, hindi kita itinuturing na katulong. Itinuturing ka namin na membro ng aming pamilya. Parang ganun po yun. Kasi kakaiba pala ang servant sa friend. Binigyan emphasis ni Lord ito. Ang servant, sabi niya, hindi niya alam there's business. Sabi niya, hindi ko na kayo tinuturing mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Kapag ikaw ay alipin, hindi mo alam ang ginagawa ni Lord. Kanino nagre-reveal ang Lord? Sa kanyang mga kaibigan, according to John 15, verse 15. According to the word of Jesus. Hindi mo na kailangan baluktutin ito Dahil sinabi ni Jesus, kaibigan ko kayo. Sabi niya, hindi ko na kayo tinuturing na mga kaibigan. G-I-T-L-C-C family. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin. Sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. So nagre-reveal si Jesus hindi sa alipin, kundi sa kaibigan. At tayo itinuring po itinuring, bagamat servant pa rin tayo, pero ang turing ni Lord sa atin ay kaibigan. Kaya't mababasa pa rin natin sa Bible, ang sabi ni Paul, Demetrius, the servant of God. Di po ba? Ginagamit pa rin yun. Ginagamit pa rin yun. Pero ang turing na ni Lord sa atin ay mga kaibigan. Sapagkat doon siya nagre-reveal ng kanyang business. Kaya nga, sa kaibigan tayo nagsasabi hindi po ba? Hindi po ba? Hindi naman sa ating minsan, hindi alam ng magulang natin yung ating mga sikreto. Pero yung mga kaibigan natin, alam ang sikreto natin. At sabi dito, that we are Jesus' disciples. Una, children, friend, now, disciples. Pakinggan natin ang sinasabi ng John 13:34 to 35. A new command I give you. Love one another. Si Jesus po ang nagsasabi po niyan. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. Ayan, napakalinaw po mga minamahal. Kaya yun yung relationship natin sa Diyos. Tayo mga anak niya, tayo kaibigan niya, at tayo mga alagad niya. Kung kayo nga ay nagmamahal sa bawat isa. Ikaw ay alagad ng Diyos kung nagmamahal ka sa bawat isa. Sa ating conclusion, 1 John 4:12 sa Good News Translation. No one
has ever seen God. But if we love one another, God lives in union with us, and His love is made perfect in us. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo magmahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig. Sabi diyan sa caption, God love is made perfect for those who have truly loved God and people. Kapag tayo'y patuloy na nagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa, nagiging perfect, nagiging complete ang pag-ibig ng Diyos. Kumpletong-kumpleto pag minahal mo ang Diyos at ang iyong kapwa. Sabi ni Lord, kumpleto yon. Kumpletong pag-ibig. Nagiging perfect na ang pag-ibig mo. Pag una, minahal mo ang Diyos. Second, sabi ni Lord, love your neighbor. Kumpleto na yon. Kaya wag nating isasantabi ang ating mga brothers and sisters. Amen po ba? Tayong pong lahat ay tumayo na. Natin yung Diyos ay pag-ibig. Dalangin ko po sa Diyos na sa paglabas niyo sa lugar na ito, dala-dala po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Isa sa pamuhay ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ang nagpapatunay kung anong relasyon natin sa Diyos na buhay. Pag-ibig ang siyang pumugaw sa ating puso, kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay ng liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklo natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos na pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig ay dinahal mo sa aming puso sa kapangyarihan ng Espiritu. Natuto kaming magmahal, Panginoon, at magtulungan. Ay huwag limutin kung kami may minsan bigo, na may Diyos tayo. alalahanin namin na may Diyos na nagmamahal sa amin. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ang pag-ibig,
magmahalan tayo't magtulungan. Hallelujah, hallelujah. Magtulungan tayo, magmahalan tayo, church! Ng nais ng Panginoon tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Salamat po sa katotohanan, Amang Banal, na kami, mga anak mo, itinuring mo kami mga anak. Itinuring mo kami mga kaibigan. Itinuring mo kami mga disciple, mga alagad mo. Dahil sa pag-ibig na ibinus mo sa aming mga puso. At bilang mga alagad mo, mga minamahal, katulad ng aming ina, minsan may mga kabiguan kaming nararanasan sa buhay. May mga siphayo, kalungkutan, discouragement, naming nararanasan, mga kabigatan sa buhay. Subalit, lahat ng ito'y nakikita mo at lagi naming alalahanin na sa kabila ng mga kalungkutan, siphayo ng buhay, ay merong Diyos na nagmamahal sa amin. Lagi namin tatandaan na merong Diyos na nagmahal sa amin. Lagi namin tatandaan na merong Diyos na nagmahal sa amin. Lagi namin tatandaan na merong Diyos na nagmahal sa amin na gayon na lamang. Immeasurable. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig na idinaloy niya sa aming buhay, sa aming puso. Kung tayo may bigo, merong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. At ang pag-ibig na iyon, ang siyang kapangyarihan ng Diyos para ikaw ay magpatuloy. Huwag mawala ang pag-ibig na iyon, na siyang tatak ng Espiritu Santo na ikaw nga ay anak ng Diyos. Ang pag-ibig ay tatak ng Holy Spirit na ikaw ay anak ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapag ikaw ay umiibig, sumasayo ang Diyos. At mga minamahal, huwag nating kalimutan mahalin ang ating kapwa, ang mga nangangailangan, ang mga mahihirap,
higit sa lahat, our brothers and sisters, ang membro ng ating pamilya, dito sa church na ito, dapat ang church na ito ay church ng pag-ibig. A church of love. Amen. Walang buwang dito. Ang anumang galit, poot, inggit. Walang buwang sa church ni Jesus ang galit, ang poot. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi humiibig sa kanyang kapwa, ang sabi ni Lord, siya ay sinungaling. At kung pinababayaan natin ang ating kapwa, lalo na ang miyembro ng ating pamilya, ang sabi ni Jesus, you are worse more than an unbeliever. Hindi lamang natin pakinggan ang mensahe ng pag-ibig, kundi ating isapamuhay ang mensahe ng pag-ibig. Mula ngayon, church, sa inyong pag-uwi, isapamuhay mo ang pag-ibig ng Diyos na ibinuhos niya sa iyong puso. Kung meron mang mag-opos, meron mang magalit sa iyo, dahil bahagi na yan ng paglilingkod kay Kristo, mahalin mo pa rin ang mga taong nagagalit sa iyo, nagpe-persecute sa iyo, dahil yan ang kalooban ng Diyos upang mabuhay ka sa kanyang kalooban. Matuto kang magpatawad. I-release mo na kay Lord ang lahat ng galit sa puso mo sa oras na ito. I-release mo na kay Lord. Iwan mo na. Iwan mo na. Iwan mo na. Ang buhay na puno ng galit, puno ng sipayo, puno ng di pagpapatawad, talikuran mo na ang buhay na yon. Magsimula ka sa pag-ibig ng Diyos. Matatapos ka sa pag-ibig ng Diyos. Ang magsisimula ng tama ay matatapos ng tama. At walang ibang tama kundi ang magmahal sa Diyos at sa kanyang kapwa. Yan ang pinakatamang pamumuhay na nais ng Diyos na isapamuhay natin. Kayong mga nanay na nasaktan ng iyong mga anak, ng iyong mga asawa, ng iyong mga biyanan, magpatawad kayo. I-release na ninyo. Simulan ninyong ibigin ang mga taong nakasakit ng damdamin ninyo. Kayo mga kabataan, kayo mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Kung gusto nyong humaba, lumawak, pagpalain kayo ng Lord, mahalin ninyo ang inyong mga magulang, igalang ninyo sila. Huwag ninyo silang pabayaan. Isapamuhay mo ang pag-ibig ni Kristo upang ang iyong buhay ay humaba, maging matiwasay, sapagkat namumuhay ka sa kalooban ng ating Panginoon. Ang Diyos ang bahala sa iyong mga
kabigatan, problema. Kung may problema ka sa iyong mga anak, ibuhos mo yung pag-ibig mo, suklian mo ng pag-ibig. Kung hindi sila naging mabuti sa iyo, suklian mo ng pag-ibig. Yan ang nararapat na pamumuhay. Huwag mo suklian ng galit sa galit, buot sa buot. Suklian mo ang galit ng pag-ibig. Bless those who persecute you. Pray for those who persecute you. Love your enemies. At dalangin ko, bawat isa sa atin sa lugar na ito, narinig natin ang salita ng Diyos. Mapuno ang church na ito na mga taong nagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa. Amen. Can I hear an amen? Amen. Can I hear an amen? Amen. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. 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 Let us worship the Lord. Pagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Oh, hallelujah. Mahalan tayo. Pwede ba tayo pumunta sa ating mga kapatid? At kung tayo inaawit natin, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Church, habang inaawit natin, pwede ba natin lapitan ng ating mga kapatid? Padama lang natin, kahit sa hug or touch, ibig sabihin, kapag tinas mo, ibig sabihin nun, kapatid, mahal na mahal kita. Kung ano mang pagkukulang ko sa iyo, patawarin mo ako. Sapat na po yun. Sapat na po yun. Yun na pong ibig sabihin nun. Amen? Sige po, gawin po natin kahit habang kumakanta tayo, pwede nating puntahan natin, padama natin. Sapat na isang tapik sa balikat para ma-release ang ating mga kapatid na may kabigatan. Tapik ng Diyos, tapik ng kanyang pag-ibig. Touch of God. That is the touch of God. The touch of love. A touch of love. A touch of love. A touch of love. Huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos natin ay Diyos ng Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Oh, hallelujah! Kumikilos ang Diyos! Kumikilos ang Holy Spirit! Hallelujah! Hallelujah! Holy Spirit! Holy Spirit! Kailangan ka na! Huwag limutin Ipo'y mabawat puso!
Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag lumutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag lumutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag lumutin na may Diyos tayo magmamahal. For the last time, hallelujah, hallelujah. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, Huwag ay limutin. huwag lumutin na may Diyos tayo nagmamahal. Amen. Praise God. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, praise you, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon. Salamat sa iyong mayamang habag at biyaya. Dahil sa kahabagan mo, muli kami nagpatawad. Muli kami nagmahal. Salamat. Ang pag-ibig mo ang dumdalisay sa aming pagkatao, soul, body, and spirit. Amen. Dahil sa pag-ibig mo, dinadalisay mo ang aming soul, body, and spirit. At handang-handa na kami sa pagbabalik ni Jesus. Wala na po ang anger. Wala na po ang mga inggit, tampo, galit sa aming puso. Dahil ngayong oras na ito, dito sa GITSCC Church, ang mga anak mo ay pinuno mo ng pag-ibig. Amen. At uuwi kami puno ng pag-ibig. Una sa lahat, sa Diyos na nagmula ang pag-ibig at pag-ibig sa aming kapwa. To God be all the glory. God bless the Philippines. God bless the Filipino people. And God bless us all. To God be all the glory.